This is a short testimony from user of Fermax 3. Sige. Ako si Doc Cha, tawagin. Pioneer din na gumagamit ng Fermax. So, nakakarating hanggang Mindanao, Batanes, tapos eventually sa Hong Kong. Pupunta tayo sa Hong Kong. So, ang isi-share ko sa inyo about Fermax. So, sa dami-dami ng mga lugar na pinuntahan namin, ang daming mga experiences na natulungan namin dahil sa Fermax. Okay? So, yung isang friend ko na nagpa-member din sa Fermax before, mayroon siyang live clinic. So, ginagamit niya Fermax kapag nahihirapan na mag-deliver, actually normal delivery, pero kung minsan, na-deliver na si baby pero yung inunan, naiiwan. So, kaunti lang, dat lang, pahid dito sa puson. Mamaya, labas ang inunan. And then, so, yung baby naman, parang inilabas niya, walang buhay. Parang, patay. Kasi, yung mouth to mouth niya, tapos, upside down niya, wala talaga. So, naisip niya yung Fermax. Lagyan niya lahat ng vital points. Ano yan, lalabas niya. Sabi, paano na ito, mamamatay. Pero yan, lagyan niya ng Fermax. Mamaya, umiyak na si baby. At tumutuwa siya. Yun yung experience niya sa lying-in. At sa akin naman, personal na experience ko sa mga may, ano ba tawag dito? Nagsisissure. Parang 2 years old lang nagsisissure na bata. Hindi makalakad, hindi makapagsalita, nag-drool. Parang laway. Epilepsy. Epilepsy. 2 years old na to. So, wala din naman yung parents niya is wala din pera, pambili ng Fermax. So, tinry ko yung Fermax. And then, yung bata, medyo mabilis yung effect kasi nawala yung kanyang paglalaway. Pero yung seizure niya, tapos every night daw kasi ilalagnat, and then hindi makalakad, hindi makasalita. Inano ko, sabi ko, lagyan every morning and then sa gabi bago matulog. So, from the time on, parang sabi niya, na-stop na yung pag-take niya ng gamot kasi nakakatulog na siya ng maayos na hindi na siya nilalagnat. After 2 weeks, nag-send sila ng picture sa akin na naglalakad yung bata. Kasi parang limping siya na hindi makatayo. So ito niya, mahina. So tuwa ko kasi nawala na yung paglalaway niya, nakalakad na, nakapagsalita na yung bata. Kasi hindi na siya nasa-seizure. So, walang pera yung parents. That time, December kasi si Villarde, isa sa regular na pasyente ko every Sunday, nagbibigay yun ng sobre sa amin. So, yung regalo niya sa akin na pera, pinili ko ng Fermax, yun ang pinili ko sa bata. Which is, nakasave tayo ng isang bata. So, yun sa Bulacan po. Justice Ascuna, then yung may, ito yung sa saan na to? Alabang? No, sa Justice Ascuna. Alabang? DOJ. Hindi, Supreme Court. Yung anak niya kasi, runner yan eh. So yun yung ginagamit, in-introduce ko sa kanila, go to the warehouse, kasi silang mag-ama, yung magkasundo sila, pati yung aso nila, kasama natin. Eh nung one time, pumunta ako doon, si Justice Ascuna, namamaga yung legs niya. Eh, sabi ni Ma'am Bea, yung anak niya, Jer, baka pwede patry mo si Daddy kasi namamaga yung legs niya. O di, nilagyan ko ng Fermax, inapayan ko sa paa, sa vital points. Sabi niya, mamaya, tinignan, sabi niya, wala na yung pamamaga ng paa ko. Magkano ba yan? Bibilhin ko na. Sabi niya gano'n. So, tumutuwa naman yung anak niya. And then, yun, hanggang ngayon, talagang user sila ng Fermax. Tapos yung aso nila, na mahal nila,
laging on and off sa veterinary. Sabi ko, ano problema? Mababa daw ang platelet niya, tsaka matanda na, mahihina, lagi mahinang kumain, tapos mahina yung kidney. So, try mo yung Fermax. So, every night, sa ilalim ng dila, marunong na pag nakita niya yung Fermax, gagano na yung aso. Ayun. So, hanggang ngayon, talagang hindi na tinigilan. So, yung itsura ng aso na matanda na, mahal na mahal nila, hindi tumatanda. Yung buhok niya, nagkaroon ulit siya ng buhok. Yung nakakalbo na yung dito niya. Tapos sa buntot, ayan, may buhok na. So, yan ang ginagawa ng Fermax. Ano pa bang nangyari? Yun, yung isa naman, nasa nag-aantay na lang na anesthesiology. Operahan na. Sabi nung friend, halika dito, huwag ka magpa-opera dyan. Kasi hassle pag mag-opera ka ng Almoranas. So, ginawa, pinapunta sa bahay. Tapos, sabi ko ito gamitin mo. So, every night, nilalagyan niya yung kanyang, as in bulaklak na. After 1 month, sabi niya, ganito na lang kaliit. So, ngayon, hindi na siya nagpa-opera. Okay na siya. Okay na po. Sabi ano pa ba? Sa mga, actually, sa mga pasyente ko ng mga bata, mga hyper, dapat aware din tayo na kung minsan, hindi lang toxicity yung inborn yung pagka-ADHD ng bata. Kung minsan nakukuha natin ito sa vaccine 5-in-1. Bacteria yun. So, ang anak kong bunso, nung naintindihan ko na yung immune system ng bata, kailangan mo lang pataasin ang immune system nila. Hindi mo kailangan na i-5-in-1 yan. Kasi pag 5-in-1, masyadong matapang. Kaya pa isa-isa lang na injection. Kasi kung minsan, mahina yung immunity ng bata, maaaring maka-affect sa kanyang So, instead na nagagaling yung bata, magkaroon ng problema. Yun, so ayaw ko ng 5-in-1 na sinasabi nilang injection sa bata. Yung vaccine 5-in-1, magbabayad ka ng magkano mahal. So, kailangan, hanggat maaari, i-Fermax mo na lang. O, diba? Fermax. Pag baby naman, sa talampakan lang. Pero yung sa case yung sa aking kaibigan na may life, since wala nang buhay yung bata, lahat ng vital points, lalagyan. Basta yung sa pamamaga, proven lang na kakawala talaga. So, ano pa bang? Napkin? Ayan. Ako lang gumamit niya, ewan ko lang sa iba. Kasi ako, meron kasing susupply sa akin ng negative ion na napkin. Nawala na yung contact ko, nawala na rin yung kanilang supply. So, every time na gumamit ako ng panty liner ko, nai-irritate ako. Tsaka ang prone ako sa UTI. So, ang ginawa ko, wala naman masama kung try ko ito. So, pinahin ko sa panty liner ko. Tapos, yun na, everyday yun ang ginagawa ko. Hindi na ako nagpapahin dito or dito. Wala na. As in, doon lang ako naglalagay. So, after na maubos ko isang Fermax, na-notice ko, kasi matagal naman gamitin na-notice ko na wala na yung walang odor. Maganda yung pakiramdam, energetic ka. Kasi parang nasa central na yun. Tapos, wala ng UTI. Walang amoy. Parang feeling mo dalaga ka. And then, yung kasi, katulad ko na, medyo may edad na siya. Fermax 3 testimony. Yung puwet mo talagang nanipis siya, nawawalan ka ng puwet. Katulad ko, matangkad ako, pero tinapyas lang yung puwet ko. Pero nung na-notice ko, nung makaubos ako ng isang Fermax, ayan, nagkaroon ako ng gumanda yung puwet ko. Yun. So, yun po ang lahat ng actually, napakarami pang mga experience ko about Fermax kasi piruin mo hanggang Mindanao, yung mga may bukol dito. Pag pinahiran mo yan, tapos yung vital sign, yung points natin, pag ganyan nila, wala na, natunaw na. Ang daming, yung mga umaating silent na before sa Mindanao, yan ang mga,
makikita mo kaagad at saka yung nagsasabi ng kabila, yung kabila lang nilalagyan mo, makikita mo kaagad yung effect kasi sobrang bilis mo kasi ng nanotechnology. So, yun po. Okay. Thanks.